hapon mga parts, may titignan ulit tayo isang Hilux nakasagi ng Mitsubishi L200. Bali nasagi niya yung pinakakanan na parte ng mga pintuan yan. Tapos ang damage naman ng sasakyan natin is ito, front left side nasagi dito sa L200. Bali ganyan. Ito yung sasakyan natin, ito yung L200. Ayan, tama na sasakyan natin ito. Tapos yung LT100. Kung titignan natin ang pictures niyan, ayan, ganyan. Ito yung may diferensya sa atin sa yung sasakyan natin. Ito, papansin niyo yan, gumasgas doon sa kanang pintuan ng L200. So wala na tayong hindi kasi sa atin yung L200. So ito lang yung file natin. Ipapakita ko yung video ng actual damage ng pickup na to. Puntahan natin ngayon yung actual after repair. Tingnan natin kung maganda pagkaka-repair. Good morning mga parts. Nasa parking na naman tayo. Meron tayo isang pickup na ingay meron tayo isang pickup na Hilux ulit, front left side accident. Samahan nyo ako mga kaparts. Tignan natin yung actual damage nito. Ito na yung titignan natin. Bali harap na kaliwa, front left side ang accident. So bago natin puntahan yung kaliwa, ikutan na natin, baka may ibang diferensya pa. Okay, side mirror okay naman lahat halos, maliban na lang dito sa mga ordinary wear and tear sa paggamit kasi, lalo na kung may towing hook na ganyan, rugged ang pagkakagamit. Ibig sabihin, o yun, baka umigkas yung hinihila nito, tumama dyan, or hindi natin alam kung paano nangyari yan. Kaya yan, misalign na. Papansin ninyo, nakadikit na to. Tapos dito, laki pa ng clearance. Mga sign ng damage yan. Ayun, yung bakat ng tumama. Pero hindi kasama sa gagawin yan. Pero i-re-record lang natin as a precautionary measures. Meron kasing ibang user na sasabihin dati wala. So yun, para safe tayo. Side view mirror hindi nadamay. Oh, yung naging maluwag pero hindi pa naman sira. So ito yung pinaka damage. Ayun, pumutok na rin yung ilaw. So yun yung may bumakat dito. So ipapacheck na rin natin yung suspension yan, baka may problema sa wheel alignment. So yun yung pinaka-concern na kailangan natin ipa-repair. Pipinturahan yung buong bumper, re-repair yung fender, papalitan yung body sticker. So kung gusto natin magmukhang bago to dun sa shop na gumagawa ng full body polish, sana. Kaya lang di natin alam kung saan nire-recommenda nung pinaka head natin. Check natin. Bago kasi tong workshop na to, bagong reactivate, so nagpolish din siya. Maganda. Maganda rin naman, parang pinakapyawan ng polish ang buo. Tuloy, ito yung damage dati, nakasagi ng L200 dito. Bago na yung sticker nya. Okay din naman, walang bubbles. At maganda rin naman yung
lapat nung panagkakabit kapag pa-repair. Gumagana rin naman lahat ng mga ilaw. Tignan na lang natin yung pang ilalim niyan, baka katikutan natin, baka may aberya. Oh, okay. Kinabit niya, hindi man lang pininturahan. Kalimutan siguro. Paano na lang natin sa painting yan. So far wala naman. Ganda. Tingnan natin yung pang-ilalim yan doon sa working pit. Bago tayo pumunta ron, tingnan na natin yung ilalim din pa yung ibabaw nito. Okay, so far bago yun. Makikita yun na puro alikabok na. Ito itim na itim na. So yung ilalim na lang tignan natin mga parts. Tignan natin yung pang ilalim nito, kung okay ba yung pagkakagawa. Actually bagong reactivated na workshop to. Dati na naming accredited workshop ito, ngayon lang ulit na-activate. Mula yun nung umalis yung dating manager nila doon, kuminto na rin yung paggagawa nila. Okay, kompleto naman ang mga clips. Okay. Pwede. Okay. Since maliit lang na damage sa kanan dati, hindi gaano apektado yung pang ilalim. Pero tingnan natin maigi yung sa labas. Dito hindi ba gaano apektado. Okay din naman. Okay din. Pinalis niya rin ang buo. Dagdag kita mo na yan eh. Oh, kasama sa bangga yan eh. Magkano bili mo dun sa gulong, papatungan mo yan para sa insurance claim. Kita na sana. Back job to mga parts. Balik natin, tawagan natin yung manager. Parts, puntahan lang natin yung isang Toyota Hilux na na-reject kahapon. Hindi ko lang nakunan ng picture yung gulong. Medyo naiinis lang ako pagka ganitong parang binabaliwala yung sasakyan natin, kasi yung pinaka-manager nila halos araw-araw na nag-aabang pumupunta din sa opisina natin na humihingi ng i-repair na sasakyan. C21? C21 na nakalagay, pero wala naman dito sa C21. Saan nila inilagay yun? Talaga ang mga driver natin, oh. 79723. Matuloy ko lang. Pupunta yung manager nila, yan, please bigyan nyo kami ng trabaho, bla bla bla. Ngayon binigyan natin ng trabaho.
Hindi man lang binigyan ng importansya sa sasakyan natin. Nakakainis, di ba? Saan ba tayo nilagay ito? Sasakyan na to. Ayun, 79723. Ang case kasi nito, may bangga sa kaliwa ba yun? Okay, kaliwa. Tapos ito na, nandito na tayo. Dito na bangga. Tapos in-estimate, pininturahan na yung rim dahil may gas-gas na. Hindi pa tinignan maigi na may hiwa na yung gulong. So ibig sabihin, sa pagkakabangga niyan, pag nabangga dito sa harap at nakita nang nagasgas yung rim at katunayan pininturahan na rin nila, bagong pintura yo, yan, kung sasakyan mo yan, papayag ka bang hindi papalitan yan? Grabe Tapos makikipagtalo pa sa akin yung estimator nila na hindi daw in-specify sa police report. Hindi naman ganun ka-technical ang mga police, basta nilagay na aksidente yan, isasabihin niyo pa ba kung ano yung mga sira niya? Papatawag ko yung manager nila saka estimator nila sa opisina mamaya. Gumawa rin naman ng consolation kasi dati ito isira na to. So tumawag sa akin yung pinaka-marketing service marketing professional nila na yung yung saksakan dun sa likod na-dismantle daw, so gagawin daw nila. So sabi ko okay, salamat. Ginawa nga, winelding lang, hindi man lang pininturahan ng kahit undercoat man lang sabi ko. Grabe. Bali binalik na. Tingnan natin kung anong ginawa nila. Yun, pinalitan na yung gulong. So parehas din nung dati. Bridgestone Dweller HT yung pareho rin yan. Dito kaya sa likod, anong ginawa nila? Hindi rin talaga pininturahan. Papinturahan na lang natin sa loob para mabilis. Dalhin natin dun sa denting and painting unit.